So, 2 years ago ay nirelease ko sa mundo ang video na tinawag kong ang Dragon Ball AF Experience, which covers yung buong knowledge ko sa Dragon Ball AF nung bata pa ako. And 2 years ago sinabi ko rin na pwede kong i-review yung series. But, inabot tayo na 2 years to be here, pero it's finally happening. Ngayong araw ay i-review natin ang pinakasikat sa lahat ng Dragon Ball AF fan mangas. I-review natin ang Dragon Ball AF ni Toy Ball. Magsisimula ang unang chapter ng kwentong ito sa isang flashback. Specifically, matapos ang sagupaan ng Super Saiyan na si Son Goku at ang dakilang mananakop na si Frieza. Natagpuan nila King Cold ang luray-luray na katawan ni Frieza na lumulutang sa kalawakan na agad nilang binigyan ng medical attention. Lahat ng characters na inaasahan mo nandito sa isang scene na ito ay narito. Nandito sila King Cold, Cooler, at pati ang anak ni Frieza na si Kuriza. Isang tao lang talaga ang di mo inaasahan na lilitaw sa eksenang ito. At yon ay ang West Kaioshin na kung tawagin ng mga tagasunod niya ay Layla. Habang di makapaniwala si King Cold sa sinapit ng kanyang anak ay umaaray sa sakit si Frieza na parang bata habang tinatawag ang kanyang ama't ina. Pero di tulad ng isang mabuting nanay, walang pakialam si Layla sa nararamdaman ni Frieza. Nang tanongin ni Cooler sa kung ano ang kalagayan ng kapatid niya, ang sinabi lang ng kanilang ina ay, "Wala akong pakialam sa nag-aagaw buhay na hangal na yon. Walang pakinabang sa akin ang anak na hindi naman pinakamalakas sa kalawakan." Highlighting kung gaano kalupit ang West Kaioshin maging sa sarili niyang anak. Dahil sa pinsalang nagawa ni Goku kay Frieza ay nagka-interes si Layla kay Goku bilang kanyang susi sa pagsakop sa buong kalawakan. At ngayon, pagkatapos ng ilang dekada, ay haharap na naman sa isang panibagong krisis ang daigdig. Nakaset ang kwento na ito matapos ang laban kay Super Yi Shenlong o mas kilala sa English dub bilang Omega Shenron. Tulad na nangyari sa anime, nilisan ni Goku ang mundo ng mga nabubuhay kasama si Shenlong. And after niyang gawin yon ay tinamasa ng mga naiwan niya ang mapayapang daigdig. Si Gohan ay naging isang stressed na professor sa Orange High School at sinusustentuhan ang pamilya niya. At si Goten naman ang naging Great Saiyaman 3 after nila Gohan at Videl na Great Saiyaman 1 and 2. Sa totoo lang, gusto lang naman maging normal na high school student ni Goten Kaso mukhang naging generational curse sa mga son ang pagiging vigilante. Para silang Batman, pero medyo corny. Pero di gaya nila Gohan noon. Hindi sekreto ang superhero identity ni Goten. Pumunta si Goten sa isang nagaganap na hostage taking sa bangko. Ngayon ang mga hostage takers natin ay wala nang iba pa kundi ang Pilaf gang na sobrang tatanda na. Dumating si Great Saiyaman 3 para iligtas ang hostage pero biglang lumitaw si Oob na nakadisguise bilang papayaman. At magiging honest lang ako saglit. I fucking hate that stupid hero name. Oob really took some costume, painted green, and called himself a fucking fruit dude. Also, inagawa niya ng spotlight si Goten. Boo sa'yo, Oob. Boo ka. Nag-exist nga rin pala sa mundong ito ang hero rankings. It's like My Hero Academia at One Punch Man except vigilante lahat ng heroes. Number 1 si Oob, 2 si Satan, at pang 100 si Goten, which is si Great Saiyaman 3. Man, kinawawa naman ni Toy Ball masyado si Goten dito. Para siyang failure ng pamilya kung saan kilala ang tatay niya bilang ang bayan na nagligtas sa Earth at ang kuya niya bilang pioneer ng vigilantism pero di siya makatapat sa hype. Well, Asian siya. Sanay naman na siguro sa disappointment. Baka di lang talaga araw ni Goten ngayon. Habang palipad si Goten pa uwi ay meron namang dalawang space pods na naglanding sa Earth. Isa sa mga sakay nito ay ang Kaioshin ng kanluran na si Layla at isang misteryosong lalaki na tinatawag ang sarili niya bilang Zaiko, ang tagapagmana at anak ng pinakamagiting sa universe na si Son Goku. Dude, naalala ko nung unang beses kong basahin itong page na ito at ang tanong ko lang sa isip ko ay, nag-cheat ba si Goku kay Chi-Chi? Pero alam kong di yung gagawin ni Goku kaya mas dumami lang ang tanong ko. After ipakilala ni Zaiko ang sarili niya sa audience literally, ay nakita niya lumilipad pa uwi ang isa sa kanyang mga half-brothers na si Goten. Habang si Zaiko ay nag-uumapaw sa killing intent, si Goten ay walang alam sa nangyayari at nagrereklamo lang sa kung gaano siya na-hassle ngayong araw. For some weird reason, ay aware si Kaioshin ng kaluran tungkol kay Goten. Di ko alam kung bakit o kung i-explain ba nila kung paano but still weird. Biglang lumitaw si Zaiko sa harap ni Goten at tinanong kung siya na nga ba ang kapatid niya. At naging reaction ni Goten ay i-deny ito at agad na isuot ang helmet niya. Like, what for? Alam ng mga classmates niya na isa siyang corning vigilante for fun. Wala siyang secret identity to keep. So gaya ng every middle child, sa bunso nilang kapatid, sinubukan agad patayin ni Zaiko si Goten. I guess na kinumpirma niyang si Goten nga ang kausap niya kasi never magre-react sa ganun na paraan si Gohan.
So, pinasabugan niya si Goten in point blank range. Sa sobrang lakas ng enerhiyang nilabas niya, naramdaman agad ito nila Gohan at Tenshinhan. Especially since niyanig dito ang mundo. Bilang isang kuya, dumating agad si Gohan para rumesponde kay Goten na critically damaged mula lang sa isang atake. After makita ni Zyko si Gohan ay nagpakilala agad siya bilang nakakabata niyang kapatid. Which is surprise surprise, hindi pininiwalaan ni Gohan kasi isa lang ang kilala niyang kapatid niya. Di rin nagtagal ay dumating agad sila Vegeta at Trunks para sa mabilis na exposition. At ngayon, nandito na mga mahalagang cast members, pinakilala ni Zyko ulit sa sarili niya this time sa mga characters naman instead na sa audience. Dude is literally calling himself the strongest in the universe dahil sa isa siyang demigod. Pinakilala niya ang sarili niya bilang anak ng pinakamalakas na mandirigma sa kalawakan at ng isang literal na bathala na si Layla. At syempre, gaya ng audience na kanina pa nababasa mga pinagsasabi ni Zyko, ay mas lalang nalito si Gohan at Vegeta. So, sa ngalan ng exposition ay pinaliwanag ni Layla ang origin ni Zyko para sa ating mga gulong-gulo sa nangyayari. Pinakilala niya si Zyko bilang anak ni Son Goku na ang pinakamalakas na mandirigma sa kalawakan tulad nila Gohan pero siya ang kanyang ina na isang bathala. Also, kaya niya mag-teleport. Syempre, di naniniwala si Gohan sa pinagsasabi ng mga ito dahil kilala niya ang papa niya. At dahil sa walang pinatutunguhan ng usapan ay diniretso ni Vegeta si Zyko at tinanong ang pakay nito sa Earth. At ang sagot ni Zyko, pakay, simple lang. Ako ang tagapagmana ni Son Goku na siyang pinakamalakas sa kalawakan. Ako ang mamumuno sa buong kalawakan sa ngalan ng aking ama, hindi ang mga tulad ninyo. Sinubukan ni Gohan magpaliwanag at sabihin na hindi sila mga galactic rulers kahit na mga anak sila ni Goku, pero di na pinaniwalaan ni Layla at sinabihan lang si Zyko na wag magpauto at paslangin sila Gohan. Bilang isang pasifista, mas nais pa rin ni Gohan na umiwas sa gulo at paalisin na lang sila at Zyko. Pero ang sagot lang dito ni Zyko ay pasabog ng kanyang malakas na enerhiya na tinapyasan ng malaking kalupaan sa planeta. Dahil sa umay na si Vegeta sa pakikinig kay Zyko, ay nag-transform siya sa pagiging Super Saiyan 4 at agad na sumugod. Ngayon, kung napanood nyo ang bawat Dragon Ball Z movies na kasama si Vegeta sa cast, ay alam nyo na dapat ang susunod na mangyari. Habang naglalaban sila Zyko at Vegeta, ay nakita rin nila Gohan at Trunks ang tindi ng sitwasyon. Si Zyko ay higit na mas malakas kaysa sa mga kinalaban niya nila noon at ang halimaw na ito ay walang pakundangan at handang wasakin ang mundo sa bawat atake. Para pigilan na pagtama ng blast si Zyko sa Earth ay nag-transform si Gohan sa pagiging Super Saiyan 4 upang papuntahin sa ibang direksyon ang atake. Pero hindi pa rin nitapos si Zyko sa pagpapahirap kay Vegeta. Upang iligtas ang kanyang ama, sumugod si Trunks nang di nag-iisip pero iniwasan lang siya ni Zyko at nakabadyang tapusin ito. Pero sa loob ng isang mabilis na segundo ay lumitaw si Gohan at nakakonekta sa wakas ng suntok sa mukha ni Zyko. Pero di pa rin ito sapat bilang pag-asa na manalo. Habang nagkakagulo sa Earth ay nagsasanay naman sila Tapion at Minosha sa mundo ng mga kayo. Kung di nyo sila kilala, panoorin nyo ang Dragon Ball Z Movie 13, Wrath of the Dragon, and prepare to experience peak for at least 47 minutes. 51 minutes yung movie pero tinapon ng last 4 minutes nung film yung development ng entire film. What a fucking disappointment. Anyways, mabalik tayo. Nang makita ni Kaioshin na ang West Kaioshin ay kasama ni Zyko na naghahasik ng lagim sa Earth, sinabi niya agad ito sa Elder Kaio. Parehas sila naguguluhan kung bakit ang dapat tapas lang ng Kaioshin ay biglang nagpakita. Maging ang Super Saiyan 4 ni Gohan ay di sapat para talunin si Zyko. And let me remind you people na ang Super Saiyan 4 na dapat ang pinakamalakas na form sa series dahil after ito ng Dragon Ball GT. At bukod pa doon, dapat boosted na rin ang lakas si Gohan dahil meron siyang latent potential. Pero mukhang balewala ang lahat ng ito laban sa isang demigod. Maging si Vegeta ay aminadong wala silang alas para tapatin si Zyko at alam din ito ni Gohan. Pero kahit nabugbog ang katawan, ang inaalala niya pa rin ay ang kalagayan ng Earth. At tulad ng batang Gohan na hindi alam ang sunod na gagawin, ay humihingi ulit siya ng tulong sa kanyang ama. Pero hindi lang si Gohan na naghahanap kay Goku, kundi ang mga Kaioshin din. Tumawag sila sa impyerno kung saan sinabi sa kanila ni Piccolo na wala si Goku sa mundo ng mga nabubuhay o ng mga namatay. Nang isipin ni Tandang Kaioshin na umalis si Goku kasama si Shenlong ay bigla niyang naalala na may mundo pa nga na mas mataas pa sa mundo ng mga Kaio. Sa isang mundong nalimutan ng lahat. Hindi pa rin ako makapaniwala na mas pinili mong pumunta sa mundong ito. Ganun talaga. Lalo na't nung panahon na yon, yun lamang ang paraan para iligtas ang Earth. Gayon pa man, kasama naman kita dito, hindi ba, Paikuhan? Huwag kang magkakamali ng iniisip. Ang dahilan lang kaya ako nandito ay dahil sa kahilingan ng Grand Kaio. Kahit na ano man ang dahilan, nagpapasalamat pa rin ako na meron akong kasamang magsanay. Tara, mag-sparring tayo, Paikuhan! Kung akong tatanungin, masyadong different ang direksyon ng story na ito. Yung ideya pa lang na may anak sa labas si Goku ay mind-blowing na. Pero at the same time, matalinong approach. Kung wala nang mas lalakas pa kaysa kay Goku, posibleng kadugo niya ang maging susunod na kalaban.
Sobrang astig na premise ni Saiko. I just wish na sana there's something more sa character. Imbis na bukod sa mama's boy na walang disiplina, you know. Lila though, she's a baddie. Masyado nang bugbog sarado ang mga bida natin kahit wala pa tayo sa exciting part. Sa bagay, ang Earth na walang Goku, mahirap talagang protektahan. Susunod sa Dragon Ball AF, ang plano ni Kaioshin. Pero kayo ba? Nagustuhan niyo ba ang chapter na ito? Gusto niyo pa bang marinig ang mga susunod na kabanata? Pwes, huwag kayong mawawala hanggang sa susunod natin pagkita. Paalam!